Nay, ayos lang po ba kayo? Ano pong nararamdaman nyo? Sunod-sunod pang tanong ni Shirley sa kanyang ina na makita niya na hinawakan nito ang dibdib niya at parang naghahabol ng hininga. Ayos lang ako anak, huwag mo akong alalahanin. Kanda o talpa na sagot ni Nelia kay Shirley habang pilit ang ngiti nito sa labi. Ashley, magtawag ka nga ng nurse doon, bilisan mo. Utos si Shirley sa kanyang kapatid habang di niya binibitawan ang kamay ng kanyang ina. Dali-dali naman na nagtatakbo si Ashley palabas sa silid ng kanilang ina at agad nga siyang pumunta sa nurse station at pagbalik nga niya may mga kasama na siyang mga nurse. Excuse me po muna ma'am, sabi ng isang nurse kay Shirley dahil ayaw nitong bitawan ng kanyang ina. Agad namang hinawakan ni Ashley ang ate Shirley niya upang paalisin na muna sa kinaupuan nito dahil parang wala itong balak na umalis doon. Bigla namang nagising si Noah dahil may narinig siyang ingay mula sa labas ng silid na iyon at napabalikwas pa siya ng bangon na makita niyang wala na sa tabi niya si Shirley. Kaya naman agad-agad siyang lumabas sa naturang silid at nakita nga niyang yakap-yakap ni Ashley si Shirley. At nakita rin niyang maraming nurse at doktor ang nakapalibot sa ina ni Shirley. Anong nangyari? Agad na tanong ni Noah kina Shirley, kaya naman napabitaw si Shirley sa pagkakayakap niya sa kanyang kapatid at agad na yumakap kay Noah. Biglang nahirapan si nanay na huminga kanina, kaya tinitingnan siya ng mga doktor ngayon. Si Ashley ang sumagot sa tanong ni Noah, dahil hindi na nakapagsalita pa si Shirley. Napabuntong hininga naman si Noah, sa kanya niyakap din si Shirley dahil alam niyang hinang-hina na ngayon ang kanyang nobya dahil sa mga pinagdaraanan nito ngayon. Maya-maya, nilapitan naman nila Shirley ng doktor na sumusuri kay Nelia. Dok, kamusta po si nanay? Agad na tanong ni Shirley nang mapansin niyang papalapit sa kanila ang doktor. Sa ngayon, medyo maayos naman siya at may tinurok na rin kaming gamot sa kanya. Pero sa totoo lang, medyo mahina pa ang katawan ng pasyente kaya mas mabuti na huwag niyo muna siyang pagurin o pag-isipin pa, lalo na ngayon sa kalagayan niyang lumalala ang kanyang sakit. Ang doktor na tumingin sa kanya noong nakaraang linggo at sinabihan ko ng pasyente na kailangan niya magpa-chemotherapy pero di naman to ginawa ng pasyente kaya mas lalong lumala ang kanyang sakit. Pinaltan ko rin ng mga gamot niya pero mukhang hindi naman siya umiinom ng mga gamot niya dahil parang mas lalo pang lumala ang sakit niya ngayon kumpara sa huling beses ko siyang nakita at nasuri. Mahabang paliwanag ng doktor kila Shirley. Agad namang napatingin si Shirley sa kanyang kapatid na si Ashley at nagtatanong ang tingin niya rito dahil ito nga ang kasakasama palagi ng kanilang ina. Sorry ate, alam ko naman na dapat sinabi ko yun sa'yo kaso si nanay kasi ayaw niyang ipasabi at nagagalit nga sa akin kaya ang binila namin gamot kagaya pa rin ng mga nakaraan niyang gamot. Agad na paliwanag ni Ashley kay Shirley kaya naman napapikit na lamang ng mariin si Shirley dahil doon. Mas tinaasan ko kasi ang dosage ng gamot niya ngayon dahil nga lumala ang sakit niya. Naipaliwanag ko rin naman yon sa pasyente habang nagpapacheck up sila at sinabi ko na kailangan ng palitan ng mga gamot niya dahil medyo mababa ang dosage ng mga yon. Sabat naman ng doktor. Napabuntong hininga na lamang si Shirley dahil wala na rin naman magagawa pa kung magsisisihan sila ngayon dahil nangyari na nga ito at lumala na ang sakit ng kanilang ina. Dok, may pag-asa pa po ba na gumaling si nanay? Tanong ni Shirley sa doktor. Hindi ko masasagot yan iha dahil nakadepende pa rin naman yon sa katawan ng pasyente kung magiging maayos ba ang kalalabasan ng mga gagawin sa gamutan at kung ano man ang mga dapat gawin sa kanya. Sabi na ni Noah dahil nga ito na ang balak niya na ilipat na lamang sa Manila ang ina ni Shirley para mas maayos tong masuri ng mga doktor doon sa Manila. Oo naman po. Pwedeng-pwede siyang ilipat sa Manila, basta ang kailangan po, sa ambulansya po siya isasakay dahil sa kalagayan niya ngayon. Mas kompleto rin po ang mga kagamitan doon kumpara dito sa probinsya, kaya sa tingin ko mas matututukan doon ng pasyente. Sagot naman agad ng doktor. Sige po, pwede po bang makisuyo na lamang din po sa inyo na makikiayos na lang po ng mga kakailanganin ng pasyente para mailipat na po siya kaagad sa Manila? Sagot naman ni Noah sa doktor. Oo naman po, wala pong problema yon. Ipapaayos ko po agad sa nurse sa mga kakailanganin ninyo at ipapatawag ko na lamang po kay mamaya kapag ayos na po ang lahat. Nakangiti pang sagot ng doktor kay Noah. Sige po, maraming salamat po. Sagot ni Noah sa doktor at nakipagkamay pa siya rito bago to tuloy ang umalis ng silid na iyon.
Pagkalabas ng doktor at mga nurse ng salid na iyon, agad na hinarap ni Shirley si Noah. Sandali lang, Noah, baka nabibigla lang tayo. Alam mo naman kung gaano kamahal ang magpagamot sa Manila. Baka pwedeng pag-usapan muna natin to. Sabi agad ni Shirley kay Noah dahil wala siyang maraming pera para ipampagamot sa kanyang ina. Inawakan naman ni Noah ang pisngi ni Shirley. Sa kanya ito matamis ng initian. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Ako nang bahala doon. Ang isipin mo ngayon, kailangan mapagamot natin kaagad ang inyong ina sa Manila. Huwag mo nang isipin ang gastusin, ha? Ako nang bahala doon. Sagot naman ni Noah kay Shirley. Pigil naman ni Shirley ang sarili niyang maluha dahil sa totoo lang, sobrang dami na talagang naitulong ng pamilya ni Noah sa kanila. At di sapat ang salitang salamat sa mga ito sa lahat-lahat ng itinulong sa kanya at sa pamilya niya. Ang dami niyo nang naitulong sa akin at sa pamilya ko. Nakakahiya na sa inyo ng pamilya mo. Ayoko rin namang abusuhin ang kabaitan niyo sa akin. Sagot naman ni Shirley, kasabay nga ng pagpatak ng kanyang luha. Agad yon pinanasan ni Noah gamit ang kanyang daliri. Shh! Huwag mo nang isipin yon. Di ba nga sabi naman sa'yo, mahalaga ka sa amin at di na iba ang turing namin sa'yo, kaya lahat ng mahalagang tao sa buhay mo, mahalaga na rin para sa amin. At saka isa pa, gusto namin ng mga mommy ang ginagawa namin, kaya hayaan mo na lamang kami at huwag mo nang isipin pa ang mga sistusin dahil kami nang bahala doon. Sabi pa ni Noah kay Shirley, sa kanya to hinalikan sa noo. Kaya naman lalo nang napahagulhol ng iyak si Shirley at agad na niyakap ni Noah. Huwag ka nang umiyak pa. Isipin mo ang nanay mo, ha? Isipin mo na gagaling siya at makakasama mo pa siya ng matagal. Pag-aalo pa ni Noah sa kanyang nobya. Ilang minuto rin nanatili si Shirley at Noah sa ganoong posisyon bago tuloy ang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya si Shirley. Sa kanya hinarap ang kanyang kapatid na si Ashley. Kaya niyo na ba? Dito na lamang muna kayo sa probinsya? Tanong ni Shirley kay Ashley. Kasi kahit gusto niyang isama ang mga kapatid niya, wala naman silang matitirahan sa Manila dahil kahit siya ay nakatira lamang din sa pamilya ni Noah. Napabuntong hininga naman si Ashley, saka siya tumingin sa ate Shirley niya. Oo ate, kakayanin namin dito. Basta ipangako mo ate na ipapagamot mo si nanay doon ha. Titiisin na lamang namin na malayo kami kay nanay. Naluluhang sagot ni Ashley sa kanyang ate Shirley. Teka, bakit mo sila iiwanan dito sa probinsya? Bakit hindi mo na lamang din sila pasamahin sa atin? Sabat na ni Noah sa pag-uusap na magkapatid. Naku, hindi na Noah. Kalabisan na kung pati ba naman mga kapatid ko ay isasama ko pa. Umiiling pa na sagot ni Shirley kay Noah. Inawakan naman ni Noah ang kamay ni Shirley. Sa kanya yon seryosong tinitigan sa mata. Alam ko na nahihiya ka sa amin, Shirley. Pero mas maganda kung isama mo rin ang mga kapatid mo dahil ngayon din sila higit na kailangan ng iyong ina. Mas lalakas ang loob ng inyong nanay kung nakikita niya kayo magkakapatid na magkakasama habang nanggagamot siya. Paliwanag naman ni Noah kay Shirley. Pero kasi, hindi naman na ituloy ni Shirley ang kanyang sasabihin nang magsimula na muli si Noah. Wala nang pero-pero, Shirley. Isama na natin ang mga kapatid mo. May condo unit naman ako doon at kung gusto mo, doon na lamang muna tayo pupunta kasama ng mga kapatid mo. Shirley, ngayon nyo mas kailangan na isa't isa, lalo na sa kalagayan ng inyong ina, kaya naman huwag ka nang humindi pa. Sabi naman ni Noah kay Shirley. Napabuntong hininga naman si Shirley. Sa kanya tiningnan ng kanyang kapatid na si Ashley na nanatiling nakayuko. Ramdam kasi niya na ayaw nitong iwanan ng kanyang ina. Sige, puapayag na ako na isama ang mga kapatid ko. Sagot ni Shirley kay Noah. Huwag kang mag-alala, Noah. Kapag naging maayos na si nanay, ay magtatrabaho ako para naman kahit papano mabayaran ko ang mga initulong niyo sa amin ng pamilya ko. Dagdag pa ni Shirley. Shhh! Hindi ka naman namin sinisingil eh. At wala rin naman kaming hinihinging kapalit sa lahat ng ginagawa namin. Masaya na kami na makatulong kami sa inyo ng pamilya mo. Nakangiti pang sagot ni Noah kay Shirley. Salamat. Nakangiti rin namang sagot ng kapatid na si Ashley at pinauwi na niya muna ito sa kanilang bahay upang maghanda ng mga dadalhin gamit ng kanilang ina. Maging gamit din ng kanilang magkakapatid dahil hindi nila alam kung kailan ba sila babalik ng probinsya.
Agad namang umalis ng ospital si Ashley. Pinasamahan na nga ito ni Noah sa kanyang bodyguard at pinagamit na rin ang isa nilang sasakyan dito para hindi na ito mahirapan pa sa pagko-commute. Di na rin naman nagtagal, dumating na nga ang nurse sa silid ni Nelia at tinawag na nga nito si Noah para sa mga kailangang bayaran sa ospital. Naiwan naman si Shirley na mag-isa sa silid ng ina nito. Naupo pa siya sa upuan na nasa tabi ng higaan ng kanyang ina. Tsaka niya hinawakan ang kamay ng nanay niya na mahimbing na natutulog dahil sa gamot na itinurok dito kanina. Nay, magpagaling po kayo ha. Gusto ka pa po namin makasama na matagal, kaya po lumaban pa po kayo ha. Magpagaling po kayo para sa amin. Kausap ni Shirley sa kanyang ina kahit na hindi naman siya nito naririnig dahil mahimbing na itong natutulog. Di na rin maiwasang muli ni Shirley na maluha dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Lalong hindi niya natuloy malaman kung paano pa ba niya sasabihin dito ang tungkol sa kanyang ama na umiwan sa kanila. Alam niya kasi na masasaktan ng kanyang ina kapag nalaman ito ang katotohanan tungkol sa tatay niya at alam din niya kasi na umaasa pa rin hanggang ngayon ang nanay niya na babalikan sila ng kanyang tatay. Maya-maya ay may kumatok naman sa pintuan ng silid ng ina ni Shirley at nang bumukas iyon, pumasok naman si Noah doon. Nakangiti pa to habang nakatingin sa kanya ang binata habang naglalakad papalapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Noah sa kanyang nobya. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Shirley. Saka siya tumango-tango sa binata. Medyo ayos naman ako, huwag mo akong alalahanin. Pilit ang iting sagot ni Shirley kay Noah. Agad namang naghila ng upuan si Noah, saka siya tumabi kay Shirley. Magpakatatag ka ha, dapat kang maging matatag at matapang ngayon. Ikaw ang sasandalan ng nanay at mga kapatid mo. Pero wag kang mag-alala dahil hindi naman kita pababayaan. Tandaan mo, narito lamang ako para sa iyo palagi, sabi ni Noah kay Shirley. Binitawan naman ni Shirley ang kamay ng kanyang ina. Sa kanya binalingan si Noah at hinawakan naman niya ang kamay nito. Salamat ha. Salamat sa lahat ng tulong niyo sa pamilya ko. Hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyo. Nakangiti pa na sabi ni Shirley kay Noah. Wala yon, Shirley. Hangad naming maging masaya ka at maging maayos ang pamilya mo, sagot ni Noah. Oo nga pala. Okay ng lahat ng kailangan para mailipat ang iyong ina sa Manila. Hihintay na lamang natin ang mga kapatid mo at pwede na tayong umalis mamaya. Pag-iiba ni Noah sa kanilang usapan. Teka, alam na ba to ng mommy at daddy mo? Tanong pa ni Shirley dahil naaalala niya ang magulang ni Noah dahil baka magulat ang mga yon na kasama niya ang buo niyang pamilya. Oo, alam na nila. Tinawagan ko na sila kanina lang at ang sabi nga nila, dapat lang daw na ilipat na sa Manila ang iyong ina. Huwag mo na rin daw alalahanin pa ang mga kakailanganin sa Manila dahil kami na rin ang bahala doon. Tinawagan na rin nila ang ospital na pagdadalhan sa iyong ina kaya wala ka nang poproblemahin pa, sagot ni Noah kay Shirley. Parang bigla naman lalong nahiya si Shirley dahil mismong magulang pa talaga ni Noah ang nag-asikaso ng paglilipatan ng kanyang ina sa Manila. Napansin naman ni Noah ang biglang pananahimik ni Shirley at nakita pa niyang nakayoko na lamang ito at ramdam niyang nahihiya na naman ito sa kanila. Huwag ka nang mahiya sa amin, Shirley. Parte ka na rin ng pamilya namin. At isa pa, ay nobyo mo ko at handa kitang tulungan sa lahat ng kakailanganin ninyo. Sabi pa ni Noah. Yun na nga nakakaya na sa inyo. Kayo na ang umako sa responsibilidad na dapat ay ang ama ko ang gumagawa. Sagot ni Shirley at napabuntong hininga pa ito. Oo nga pala, ano nang balak mo tungkol sa iyong ama? Balak mo bang sabihin sa iyong ina ang tungkol doon? Tanong pa ni Noah. Hindi ko alam. Hindi ako makapagdesisyon. Nahihirapan ako kung dapat ko bang sabihin pa yun kay nanay. Iniisip ko kasi kailangan kong sabihin yun kay nanay para hindi na siya umasa pa na babalik si tatay. Pero naisip ko naman baka ma-stress lamang lalo si nanay at baka lalo pang lumala ang kanyang sakit. Kaya hindi ko malaman ano ba ang dapat kong gawin ngayon. Mahabang paliwanag ni Shirley kay Noah dahil totoong nahihirapan siyang magdesisyon tungkol sa bagay na yon. Naaawa naman na tinitigan ni Noah si Shirley dahil alam niyang nahihirapan na nga ito ngayon dahil sa sitwasyon ng nanay nito. Kung ano man ang maging desisyon mo, nandito lamang ako palagi sa tabi mo at handa akong suportahan ka palagi. Sagot naman ni Noah, sa kanya kinabig si Shirley at sa kanya ito niyakap.
Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Shirley. Sa totoo lang, sumasakit ng ulo niya sa labis na pag-iisip ng mga problema niya. Hindi na nga niya naramdaman ang pagod nila sa mahabang biyahe kahapon at eto nga't muli na naman silang babiyahe pabalik ng Maynila. Ilang oras ding naghintay sina Shirley sa mga kapatid nito. Natagalan kasi ang mga to dahil pinuntahan pa nga ni Ashley ang eskwelahan ng mga kapatid niya para ipagpaalam ang mga ito. Agad namang ipinaasikaso ni Noah ang mga kakailanganin ng ina ni Shirley para naman makaalis na sila kaagad doon. Pinasamahan na rin ni Noah ang isang doktor sa ambulansya ang ina ni Shirley para ito na lang kasama ng ina ni Shirley doon. Habang sina Shirley at ang mga kapatid nito nasakay na lamang sa sasakyan ni Noah dahil maluwag pa naman doon. Ilang oras ulit ang biniyahe ni na Shirley at Noah bago sila makarating ng Manila at agad nga silang dumiretso sa ospital kung saan dinala ang ina ni Shirley. Nauna na kasi ang ambulansyang sinasakyan ng kanilang ina doon at sina Angeline at Denver na rin ang nag-asikaso sa ina ni Shirley pagkarating ng ambulansya nito doon. Pagkarating nila Shirley at Noah sa ospital ay agad sinalubong ni Angeline at Denver si Shirley at agad nga naniyakap ni Angeline ang dalaga dahil alam niya kung ano ang pinagdaraanan nito ngayon. Be strong, iha, okay? Sabi pa ni Angeline habang yakap-yakap niya si Shirley na hindi na napigilan pa ang mapaiyak dahil sa pagkakayakap sa kanya ni Angeline. Thank you po. Umiiyak nang sabi ni Shirley kay Angeline habang nakayakap siya sa ginang. Tama na yan, iha. Sabi ni Noah, kanina ka pa pasalamat ng pasalamat sa kanya. Sabi ni Angeline kay Shirley. Tara na sa loob. Pag-aayanan ni Angeline sa dalaga kaya naman agad na napakalas ng pagkakayakap niya sa ginang si Shirley at agad na nagpahid ng kanyang luha. Hindi po ako magsasawa na magpasalamat sa inyo sa dami niyo na pong naitulong sa akin. Sagot naman ni Shirley sa ginang. Napangiti na lamang din si Angeline sa kanya hinaplos ang pisngi ng dalaga. Hindi mo naman na kailangan pang gawin iyon dahil kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, pamilya na rin ang turing namin sa iyo. Ang mabuti pa isipin mo na lamang ang iyong ina. Ngayon ka dapat maging mas matatag dahil ngayon kanya higit na kailangan. Sagot naman ni Angeline sa dalaga, saka na to inakay na papasok sa loob ng ospital. Agad naman na silang dumiretso sa private room ni na Shirley kung saan nila dinala ang ina nila. Naabutan pa nga nila ang doktor doon na sinusuri ang ina ni Shirley kaya naman tahimik na lamang silang naupo sa isang tabi. Si Denver at Noah naman ay may iniasikaso na muna kaya hindi na muna sila sumama sa mga ito sa pagpasok sa loob. Mom, mga kapatid ko nga po pala, si Ashley, April at si Sherwin po. Pagpapakilala naman na muna ni Shirley sa mga kapatid niya kay Angeline. Habang naghihintay sila na matapos sa mga doktor sa ginagawa ng mga ito. Mommy nga pala ng kuya Noah ninyo, si Mommy Angeline. Baling naman ni Shirley sa kanyang mga kapatid. Magandang gabi po. Halos magkakasabay pa na bati ng tatlong kapatid ni Shirley sa ginang. Magandang gabi rin sa inyo. Nakangiti rin namang bati ni Angeline sa mga kapatid ni Shirley. Pwede nyo dagdag pa, akong tawagin na Tita Angeline. Tanging pagtango na lamang ang naging sagot ng tatlo dahil nahihiya sila sa ginang. Ilang sandali pa ang namayani, nakatahimikan sa kanila doon hanggang sa lumapit na sa kanila ang isang doktor na sumusuri sa ina ni Shirley. Kayo po ang pamilya ng pasyente? Tanong ng doktor kina Shirley. Opo, kami nga po. Anak niya po kami, kamusta po si nanay? Kanda o talpa na sagot ni Shirley sa doktor dahil kinakabahan siya sa maaaring sabihin nito sa kanila. Napabuntong hininga naman ng doktor, tsaka nito seryosong tiningnan sina Shirley. Miss, ang sakit po ng inyong ina na lung cancer ay malala na. Nakausap nga rin po namin ng doktor na kasama niya sa ambulansya at sinabi nga po nito ang kondisyon ng inyong ina. At base nga po sa pagsusuri namin sa kanya, ngayon, malala na po talaga ang kanyang sakit. Kaya kinakailangan na po talaga niya ng puspusang paggagamot. Seryosong sabi ng doktor kina Shirley. Pigil naman ni Shirley ang sarili niyang maiyak dahil kailangan niyang maging matatag ngayon para sa kanyang ina at mga kapatid. May pag-asa pa naman po na gumaling ang nanay namin, di ba? Tanong pa ni Shirley habang pigil niya ang sarili na pumiyok sa pagsasalita. Dediretsahin ko na po kayo at ayaw ko na rin po talagang magpaligoy-ligoy pa.
Base po sa mga resulta ng mga test na ginawa sa kanya at sa pagsusuri po namin ngayon, mababa na lamang po talaga ang porsyento na makasurvive ang inyong ina sa kanyang sakit. Marahil hindi po kasi naagapan ng kanyang sakit, kaya po siya nagkaganito. Kung nagawa po sana kaagad ang mga sinabi sa kanya ng doktor, ay maaaring naagapan pa po sana kahit papano ang kanyang sakit. Mahabang paliwanag pa ng doktor kay Shirley. Sa ngayon, gagawin ulit natin ang ibang mga test sa kanya para naman malaman kung saan nagsisimula ang pagpapagamot sa pasyente. Tanong pa ng doktor. Hindi naman na napigilan pa ni Shirley ang paglandas ng kanyang luha, pero agad din naman niya yung pinunasan dahil ayaw niyang makita siya ng kapatid niya na pinanghihinaan ng loob. Dok, bakit po kaya nagkaganon? Samantalang kompleto naman po siya ng gamot niya. Umiinom naman po siya ng mga nirereseta sa kanya ng kanyang doktor. Bakit po kaya lumala lalo ang kanyang sakit? Tanong pa ni Shirley sa doktor. Maraming may mga ipinagbabawal sa kanya na ginagawa pa rin niya o maaari rin na hindi niya naiinom ng tama ang kanyang mga gamot. Sagot ng doktor kay Shirley. Ate, sorry. Hindi kasi palaging nainom ng gamot si nanay. Sinabihan ko naman na siya kaso ayaw naman niyang makinig sa akin. Umiinom naman siya ng gamot pero isang beses lang sa isang araw. Sabat naman na ni Ashley na nakayuko na habang sinasabi iyon. Naipikit ng mariin ni Shirley ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Ngayon niya napagtanto kung bakit lumalala nga ang sakit ng kanyang ina. Wag po kayo mag-alala dahil gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para sa pasyente. Sabat na ng doktor nang hindi na makapagsalita pa si Shirley. Mauna na rin po kami at meron pa po kaming mga pasyente na pupuntahan. Pagpapaalam na rin ng doktor kina Shirley. Sige po, Doc. Maraming salamat po. Sagot na lamang ni Shirley sa doktor. Thank you, Doc. Sabi rin naman ni Angeline sa doktor.